Mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang ating pong bibigyan pansin, sino po ba ang mediator ng Biblia o tagapamagitan? Sa Biblia po, kailangan kukunin natin sino ang tagapamagitan sa Biblia. Pero bago tayo papalahot, ayan yung munang tayo ay dudulog sa Diyos upang sa ganon siya po ang mga siwa sa atin. Ano po? Upang siyang gumabay sa atin, upang ating maunawaan ang kanyang mensahe. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat ni Santa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po bang o sino tinatawag nilang mediator? O meron bang tinatawag na mediatrix? Yung mediator lalaki, mediatrix babae. Ibig sabihin, tagapamagitan. Sa Biblia po, ang sinasabi ng Biblia, kailangan po yung sinasabi ng Biblia ang ating susundin. Meron po akong hawak na Biblia. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Sa katanungan yan, sino ang tagapamagitan sa Biblia, sa Diyos? Ngayon, tignan natin yung turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ganito. Dito sa 1:14, 13:14, babasahin ko po. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamamagitan ng Anak. 14. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. So maliwanag. Sa aking pangalan, sabi ni Jesus. Siya mismo po, nagtuturo siya sa ibabaw ng lupa noong panahon na yun. Na sinasabi niya, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Sinabi ba ni Jesus sa pangalan ni ganito? O ni ganire? Specific po ang sagot. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, in my name. So, maliwanag po ang turo ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamamagitan ng Anak. 14. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. Sinabi niya bang sa pangalan ng ganitong santa, ganitong santo? Wala. Sinabi ba ni Jesus sa pangalan ng aking ina? Wala.
kundi pangalan ko, eksklusibo ko. Ano? Eksklusibo. Meron pa. Meron pa nakalagay. Dito sa ₱16.23 ng 1. Sa second paragraph, pakatandaan ninyo, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Dito, mas lalo pong nagliwanag. Ano? Lalo nang nagliwanag. 24. Hanggang ngayon wala pa kayong iniingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, lalong nagliwanag po, kaibigan, ano? Sa aking pangalan. O, anong sabi niya? Pakatandaan ninyo. Yung salitang pakatandaan ninyo. Hindi lang basta tatandaan, kaibigan. Pakatandaan ninyo. Anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. So, si Jesus din ang nagsasabi rito eh. Si Jesus. Kaya tayo pong mga tao, kapag tayo po ay umiiling, halimbawa, meron kang anak may sakit, sabihin mo na may sakit yung mga mahal sa buhay. Ganito po ang panalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, pagalingin mo po ang aking anak sa kanyang sakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun ang tama. Yun ang nakalagay eh. Sa pangalan ko, sabi ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus sa pangalan ng santo o sa pangalan ng mga santa. Pero kasi nagtuturo po ng ibang mga simbahan, pag gagamitin mo raw yung pangalan ni, sige na natin, ng ina ni Jesus, mas madali mo raw makakamit ang hiniling mo kasi nga daw, yung ina, nandun daw sa langit, siya po yung namamagitan o mediatrix. Si Jesus, mediator. Si Maria naman, mediatrix. Mas madali mo raw makakamit o ibibigay ni Jesus ang iyong kahilingan kung idadaan mo sa kanyang nanay. Ang sabi ni Lord Jesus, in my name, sa aking pangalan. Sinabi na ba ni Jesus sa pangalan ng aking nanay? Wala. Maging ang Panginoon, maging si Santa Maria man, wala tayong mababasa na kapag dadalangin ka, gamitin mo rin ang kanyang pangalan. Wala. Si Maria po, gaya rin natin siya. Makasalanan.
Sabi nila, wala daw kasalanan si Maria. Kaya nga ang tawag sa kanya, Immaculate Conception. Ibig sabihin, walang bakas ng kasalanan. Sino po ba si Santa Maria? Siya po ay taong gaya natin. Tignan nga natin sa Lucas. Wala nga bang kasalanan si Santa Maria? Sila lang naman nagsasabi yan eh. Ang sabi pa nila, wala raw minanang kasalanan si Maria. Tayo, meron daw tayong minanang kasalanan. Kaya Immaculate Conception ang tawag nila. Immaculada. Dito po sa libro ng San Lucas, chapter 1, verse 46. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So maliwanag po, may tagapagligtas. Si Maria. Kung ganon, isa rin po siya sa mga makasalanan. Gaya natin may kasalanan. Tayo po yung mga tao may kasalanan. Walang taong walang kasalanan. Kaya si Maria man hindi niya sinabing wala siyang kasalanan. Ngayon, bakit mo gagamitin si Maria? Na paniwala naman pagdadaan ka daw sa nanay, mas madali mong makukuha. Kasi nga, ando ng nanay. Wala naman sinabing ganyan. Sabi nga niya, ibibigay ang gusto niya. Ulitin nga natin. Sa 1:16-23, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Oh, hindi pa sapat na yan na sinabi? Sa aking pangalan, ibibigay ang inyong gusto. Kaibigan, huwag na po kayong gumawa ng sarili ninyong version ng Biblia. Yung nakasulat po sa Biblia, paniwalaan na po natin. Huwag na po tayong, ewan ko ba naman sa mga iba nating kababayan, para bang yung sinulat ni Jesus kulang na kulang pa. Hindi po, ganun ang Biblia. Tandaan ninyo. Kung ano po yung nakasulat, yan lamang po. Si Maria ay nagkasala rin. Anong sabi niya? Nagagalak ang aking kaluluwa sa Diyos na aking tagapagligtas. Ibig sabihin si Maria man nangangailangan ng tagapagligtas. At wala pong sinabi si Santa Maria na gamitin ninyo ang aking pangalan. Wala po. Kaya medyo mag-ingat din po tayo. Alam niyo yung pagiging reliyoso, ewan. Kasi sa bagay, hindi naman po masisi ang tao. Nung araw kasi walang Biblia. Sa totoo lang po, bawal basahin ang Biblia nung araw. Pag nagkaroon ka ng Biblia, papatayin ka. Papatayin ka. Sa kasaysayan ng mga protestante, ang dami po pinatay sa kanila dahil po sa Biblia. May sinusunog pang buhay. Yung iba naman, nakalibing na, pinahukay pa, sinama sa sinunog yung kanyang mga buto.
sa galit ng mga reliyon. Mga religyoso pumapatay. Tandaan niyo po yan. Wala pong ganyan turo ang Biblia. Na meron pang isang tagapamagitan. Wala po. Ay, kaya sinabi ko po tayong mga tao, pwede naman tayong mamagitan eh. Pero sa pangalan ni Jesus, yan ang gagamitin eh. Kaya ako po, nananalangin ako. Kapag may Bible study, pinagpipray ko po yung mga may sakit. Anong sinasabi ko? Sa pangalan ni Jesus. Hindi ko sinasabi sa pangalan ng kung sino-sino. O maging santa man o santo. Hindi. Ang sabi ko, sa pangalan ni Jesus. Eh bakit? Yun ang turo ng Panginoong Jesus eh. Nung araw po dito sa isang palengke, aba, mananalangin siya daw, diretso sa Ama. Sinabi niya, ibig ba sabihin, di ka nadadaan kay Jesus? Aba, anong gusto niyang palitawin? Magaling siya. Isipin mo, basta ako nananalangin akong diretso sa Ama. Makita niya, diretso sa Ama ako mananalangin. Direkta. Hindi na siya gagamit, hindi na siya dadahang kay Jesus. Anong tawag niya? Antikristo. Tinuruan ka na nga ng Panginoong Jesus, ayaw mo pa sundin, kaya Antikristo ka. Sa Biblia po, kaya nga, ang Biblia po, itinutuwid tayo. Kung yung ating pananampalataya hindi po hayon sa Biblia, tayong mga tao po tinuturuan tayo. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang. Diretso daw siya sa Ama. O paano na ngayon? Dinilaktawan mo na si Jesus. Sa Biblia po, lahat dadahang kay Jesus. Tao, Jesus, Diyos. Pag manalangin ka sa pangalan ni Jesus, ang gagawin ni Jesus, dadalhin niya sa Diyos yung panalangin sa pamamagitan. Dito po isang talata. Ganito po ang mababasa natin. Sa Hebreo. Ganito po. Basahin ko po ha. Sa Hebreo 7:24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat nang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Nasa langit na po si Jesus Christ, ang ating Panginoon, namamagitan pa. Ang sinasabi naman ng ibang reliyon, si Maria daw nasa langit, kaya dapat gamitin natin sa panalangin. Nasa langit na si Jesus, may binanggit bang kasama si Maria dyan?
purihin ng Panginoon. Kaya nung nasa lupa siya, tinuro niya sa pangalan ko, sabi niya. At na ngayon nasa langit na, siya mismo nagliligtas at namamagitan sa kanila. Sining kanila? Mga mananampalataya po na gumagamit ng kanyang pangalan sa panalangin. Kaya tandaan niyo po, kung ano po ang sinabi ng Biblia patungkol sa Panginoong Yesukristo, paniwalaan niyo po, sampalatayanan natin yan, sapagkat yan hindi po siya nagbibiro. Maliwanag po ba? Salamat, Panginoon Diyos. Iisa lang po ang tagapamagitan o mediator. Walang mediatrix na sinasabi nila. Salamat po. Pagpalain mo po ang salitang ito na yung tinuro sa amin. Baguhin mo ang pananampalataya ng tao kung hindi pa po naayon sa iyong kalooban, sapagkat ikaw po ang pwede magpabago sa sinumang tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, sana po meron kayong natutunan. Lahat naman ay nasa Biblia. Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye.